Magandang araw po muli mga kapatid, mga kababayan. Gusto ko pong i-discuss ngayon itong lumalabas na balita, ito sa lumabas sa Bilyonaryo Channel, na sinasabing itong si Engineer Alcantara ay medyo umiiba na ng statement. Marami siyang mga statement noon sa kanyang pag-testify sa Blue Ribbon Committee na binabawi niya. Ngayon, ang sinasabi niya, yung dating inamin niya noon, ngayon binabawi niya na sinasabi niya wala daw siyang kinalaman dito sa mga anomalya. At wala rin naman daw makakapagturo na witness na siya ay pumirma ng mga dokumento, na siya ay involved dun sa korupsyon, at siya ay sinasabi niya na siya raw ay ang kanyang role ay ministerial. Ang ibig sabihin po ng ministerial, yung maglalagay ng dokumento lang sa desk mo, yung mga dokumento ihaharap sa iyo, na-review na ng mga tauhan mo, at ikaw ay pipirma na lang. Yung ibang sinasabing gumagawa nito na ministerial daw, siyempre, yung mga iba sigurista, binabasa pa rin yan. Pero pwede mong gawin ng palusot yan na ikaw ay ministerial lang ang trabaho dahil supposed to be, meron ka mga tao na taga-review ng mga dokumento na yan. So yun ang kiniklaim niya. Yung mga tao niya, ang nagdadala ng dokumento na yan, sila ang nagre-review at siya ay pumipirma lang. So yun ngayon ang sinasabi niya. Hindi niya na ngayon inaamin na siya ay involved sa korupsyon. Kamukha nung kanyang pag-amin noon during the hearing diyan sa Senado na diretso niyang inamin. Umiyak pa siya. At ikwento niya detalyado. Pati yung paghahatid niya ng pera doon sa tao ni Villanueva, detalyado po yung kwento niya during that time. Marami siyang kinuwento na pinagdalhan ng pera na siya ang personal na nagdala. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong bihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi, dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay.
Sa reklamong malversation of public funds, ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara, gayon din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control project. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we're concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice official. They have not been admitted to the Witness Protection Program. Ayon sa DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation. At ang hindi niya pwedeng itanggi rito, kahit na ngayon ay binabawi niya yung testimony niya na yon, yung pagsosoli niya ng pera, merong 100 million pesos. Kung ikaw ay hindi involved sa anomaly, saan ang galing yung pera na yan? At ikaw, kung hindi involved sa anomaly, bakit sinabi mo noon na ikaw ay nagbigay ng pera kay Joel Villanueva sa kanyang tao at sinabi mong, sabihin mo kay Senator, regalo sa kanya yan, bahala na siya dyan, at kung saan niya gagamitin yan sa kanyang future na pangangailangan. So, ganun ang statement niya. Kasi, sa ngayon, kung babawiin niya yung kanyang mga statement na inamin niya dati, pwede niyang palusutin itong mga senador na na-involved. Itong sila Joel Villanueva, itong sila Jingo Estrada at iba pa, sila Bong Revilla. Pwede niyang palusutin yan, pero hindi siya makakalusot sa kaso. Kasi mapuputol yung information sa kanya papunta ron sa mga senador. Pero yung information na siya mismo ay involved ay hindi na pwedeng mabura. Dahil magdudugtong-dugtong yan. Yung paglabas ng pera, yung pagkuha ng pera, pag-deliver ng pera, yung mga dokumentong pinirmahan niya, yung pagturo sa kanya ng mga subordinates niya, lahat yan magdudugtong-dugtong. So kung iniisip niya na kung sa ngayon ay i-deny niya yung kanyang involvement, sa tingin ko, wala nang way para malusutan niya ito. Baka sakali lang, mahirapan ang prosecution na idiin itong mga senador kung yung mga witnesses katulad ni Engineer Alcantara at iba pa ay mapuputol at mawawala. Although, hindi rin tayo sigurado dyan. Dahil yung ginawa nilang testimony diyan sa Senado ay sinumpaan nila. At siguradong gagamitin yan ng prosecution. Hindi mo basta-basta mababawi, pwede mong bawiin verbally, pero the testimonies, the documents that you swore upon will remain as documentary pieces of evidence. Hindi po mawawala yan. Naandyan dyan na yan, sinabi mo yan, televised ka pa, at sinumpaan mo at pinirmahan mo yung dokumento na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lang. Naandyan dyan yan sa Senado. Kaya hindi ko maintindihan ano yung strategy rito ng lawyer niya. Definitely, this is the advice of the lawyer. Ito yung strategy nila. Siguro dahil itong si Engineer Alcantara
ay hindi nabigyan ng full witness protection program privileges. Baka. Kasi kung ikaw ay nabigyan ng iyong full witness protection program privileges, baka hindi niya ginawa ito. At isang posibilidad pa rito, baka itong mga involved na malalaking politicians ay kinausap siya. Ang pwedeng sabihin dito ng mga involved na politicians, itong mga malalaking politicians na talagang pag maraming witnesses ang nagsalita at nagdugtong-dugtong yung kanilang testimony, talaga namang makukulong itong mga malalaking politiko na to. So, ang mga politikong ito definitely will not stop until makumbinsi itong mga ganitong witnesses. Sasabihin, wag mo na ako ituro, wag mo na ako idamay. Ako na ang bahala sa iyo, ako na ang bahala sa pamilya mo. Total, makukulong ka na rin lang. Wala ka na rin lusot dito. Ang gawin mo na lang, palusutin kaming mga politiko. Palusutin mo kaming mga na-involved na mga politicians, mga senador man, mga congressmen man. Palusutin mo kami na ang bahala sa pamilya mo, kami ang bahala sa iyo. Pwede siyang buhusan ng pera ng mga ito. Come to think of it. Hindi ba? Pwede kasing sabihin ng mga politiko, total, sasabit ka na talaga rito. Total, sigurado nang makukulong ka. Iligtas mo na lang kami nang bahala sa'yo, kami nang bahala sa pamilya mo. Pwedeng gawin po yan ng mga nai-involve na mga tataas na politiko sa dami ng perang nakulimbat nila. Pwedeng ibuhos yan sa pamilya nitong mga engineer na to. Pwedeng ibuhos yan doon sa pamilya nitong mga witnesses na to. Pwede nilang gawin yan. Isipin mo kung sasabihin sa'yo na totoo naman, wala ka nang ligtas dito. Sigurado ka nang kulong dito. Sira na ang pangalan mo. Ang pwede na lang nating remedyo rito, huwag mo na kaming idamay. Bubuhusan na lang kita ng pera at pamilya mo. O after 20 years, baka laya ka na. Mayaman ka pa rin. Sipin niyo po yan. Pwede pong gawin ng mga politiko yan. Theory ko lang yon. Hindi ko alam kung ganyan ang nangyari dito kay Engineer Alcantara. Pero sinasabi ko ay posibilidad. Yun po. Kaya itong si Engineer Alcantara, mag-isip-isip ka kung ikaw ay talagang gusto mong mabago, gusto mong makatulong dito sa investigasyon na to, gusto mong pagsisihan ang mga ginawa mo, hindi ka makakabawi sa mga kasalanan mo kung hindi mo talaga ituturo ang mga principal dito. Dahil siguradong kulong ka naman talaga rito. Siguradong sabit ka na rito. Siguradong sira na pangalan mo, hindi mo na mababawi yan. Pero ang redemption mo rito, ang bawi mo rito, yung magpakatotoo ka, ipakita mo yung pagmamahal mo sa bayan, na nagsisisi ka sa nagawa mo, at ituro mo yung mga talagang may kagagawan at mga leader nitong korupsyon na to. Yan po ang advice ko kay Engineer Alcantara. Dahil, totoo naman, sabit ka na talaga rito. Kung hindi ka naging eligible dito sa Witness Protection Program, sabit ka na, kulong ka na. Otherwise, sa tingin ko, kung siya ay naging eligible sa WPP, hindi niya gagawin ito. Kaya ako, Engineer Alcantara, kung ako sa'yo, hindi ako magpapabola dito sa mga principal, dito sa mga politiko na talagang may kagagawa nito. Sabit ka na rin. At yung sinasabing kung ikaw man ay napangakuan dito, madali na rin i-trace ng gobyerno yan. Again, mga kapatid, mga kababayan, theory ko lang yan. Pero isa yan sa malaking posibilidad. Dahil nga sabi ko, if I were on the shoes of those politicians, ang una kong kukumbinsin dito, ito mga witnesses na to. At pangangakuan ko talaga ito ng mga kung ano-anong pangako, mailigtas ko lang ang sarili ko.
So yun po ay posibilidad. Theory ko lang yun. Kaya, Engineer Alcantara, sasabit ka na rin lang, makukulong ka na rin lang, sinira mo na rin lang ang pangalan mo, bumawi ka na lang. Ipakita mo na meron ka pa rin pagmamahal sa bayan. Huwag mo nang pabayaan, huwag mo nang hayaan na itong mga malalaking politiko na to ay makaulit pa. Diyan, hahangaan ka ng taong bayan kahit na meron ka nagawang kasalanan, mababawasan yung galit sa'yo. At yung iba pang mga witnesses, applicable din sa inyo ito. Itong sila Bryce Hernandez at itong sila Mendoza at iba pa. Alam ko, target kayo nitong mga malalaking politiko na sumasabit na rito. Target kayo niyan. Pero mag-isip-isip kayo, sana naman mas maging matimbang sa inyo yung pagsisisi dito sa ginawa nyo. Mas matimbang sana yung pagmamahal nyo sa bayan at maging mas matimbang sana mas bigyan nyo ng halaga na ang Pilipinas ay mabago. Na ang gobyerno ay mabago, ang Pilipinas ay mabago, at wag nang maulit ang ganitong klaseng pagnanakaw na napakalawak, napakalaki, widespread robbery, widespread anomaly na nangyari at nangyayari pa sa ngayon. May magagawa po kayo, mga engineers, para itong ganitong klaseng korupsyon ay kung hindi man mahinto totally, ay mabawasan at mahadlangan kung kayo ay magsasabi ng totoo, kung kayo ay makikipag-cooperate sa investigating bodies ng ating bansa. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today, at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo, iparating natin ang ating mga komento sa mga kinaukulan, at paki-share na rin po itong ating episode ngayon, nang sa ganon ay marami makaalam tungkol sa ating channel at matulungan mag-grow ang ating munting community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.